kita sa Ginoo dili sa tao part 2. At alam ko handa na po ang ating mga puso. Bakit kailangan talaga? Ang introduction ko, ang pagsalig o pagtuo sa Diyos dali lamang sultihon. Ano? Napakadaling sabihin, Pastor, naniwala ako sa Diyos. Ay ako, Pastor, sa pagising ko palang Diyos na agad. Naku, ang daling sabihin. Ang daling sabihin, apan pag-abot na sa kalisdanan o sa pagsulay, diha masukod kung tinuod ba ang atong baruganan. Kasi nung dumating na ang pagsubok, dumating na ang problema, hindi mo na siya mahagilap, hindi mo na siya makita. Bakit sana? Alam ko, ewan ko, Pastor, nagbakasyon yata. Saan nagbakasyon? Sa mundo? Bumalik sa dating gawi? Yan bang tinutukoy mo na nagbakasyon? O ang iba, ang karamihan na reason, ay sabihin natin, nagpahulay, Pastor. Anong ibig sa pahulay? Pahulay sa dayon? Ibig sabihin, natigok na, natikuka na? Maraming mga tao, na akala mo parang ang titigas, akala mo talaga ang gagaling, pero dumating na ang kalisdanan o mga problema sa kinabuhi, doon mo nakita na ang tao palang ito ay matakutin. Kaya di ta pwedeng magpahinambog, di ta pwedeng magpakaaron ingnon nga mura na tagligon. Kaya baka pagdating ng panahon, isa ka doon sa mga natumba at nawala na sa pag-alagad sa Ginoo. 3 butang o 3 ka butang nga angay natong kuhaan og leksyon sa kinabuhi aron mubarog kita nga lig-on sa umaabot pa nga mga panahon. Pakinggan lang po natin at i-analyze ang aking title. Anong sabi rito? 3 ka mga butang nga angay natong kuhaan og leksyon. Ibig sabihin, kukunan natin ng base para magamit natin sa darating pang mga panahon. Di ba yan palaging sinasabi natin? Puhon-puhon. Di ba sabihin, asinso na lagi mo. Salamat sa Ginoo. Puhon, basimula ko pa ni. Di ba? Ano bang puhon? Sa darating na panahon, sa darating na mga buwan, mga araw, mga taon, ay may mangyari pang magaganda sa buhay. Yan naman palagi yung ating desire, di ba? Mga kapatid? Yan palagi yung ating gusto. Pinaghahandaan natin ang darating na panahon. Kaya ang iba, nag-iimpok sa bangko. Dahil gusto nila yung panahon na darating ay pinaglalaanan. Kaya dapat natin kunan ng leksyon para tayo ay darating nitong panahon na tinutukoy natin. Kaya baka bukas o bukas makalawa, pantay na ang ating mga paa. Hindi natin alam yun. Last week ko pa nalaman na si Perfecto Yasay namatay na pala. Isa sa magaling na leader yan ng bansa. Pero kinuha na rin sila ng Lord. Makita nyo ba? Makita ba? Mabasa ba? Pasensya na kung hindi masyado makita kasi nasa labas tayo. Salmo 46, 1-3. Ang Diyos mao ang atong kusog, tigpanalipod, andam gayud siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Wala kong ibang sasabihin kundi ang sinabi ng Biblia. Anong sabi ng Bible? Ang Diyos ang atong kusog, panalipod, meaning atong proteksyon. Protector. Andam gayud siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Bakit tayo, ang ugali ng tao, pag maglisod-lisod na, nganong basulon man nato ang Ginoo? Maayo mo na nga kinaiya? Kung tayo naghihirap na, medyo apikin ang kinabuhi, ang Diyos dayon atong pasanginlan. Pero ang sabi ng Bible, andam siya sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Ang naging problema lang, dahil kung tayo ay may problema na, ayaw natin lumapit sa Diyos dahil tayo ay nagasalig sa atong kakayahan. Kung ba ng problema ng gudihagod? Tingnan nyo ang verse 2. Busa dili kita mahadlok bisan pa matayog ang yuta, mga tumpag ang mga bukid ngadto sa kinahilagman sa dagat. Anong tinutukoy nito? Linog! Landslide! Nganong di man nato ni kahadlukan? Kinahanglan ni Diyos na atong kasandigan.
yun ni sa ato nga kinaiya. Nasa Diyos yun tagasandig. Tinan niyo ang verse 3. Ubisan pa kun magdahunog o grabe kakusog ang mga balod sa dagat. Ano ito? Bagyo. Dahil ang unang tatamaan sa mga bagyo ang mga dagat. Na sinlaki ng building ang mga alon. Sa ato pa, mabagyuhan, malunupan, malinugan ang atong kinabuhi, matungpag man ang mga kabukiran, wa kitay kahadlukan, kay dunay andam mo tabang ang Diyos sa tanan natong kalisod. Ngayon sa COVID-19, nataranta ka na? Nang totoo nito, bakterya man ito, hindi man ito virus. Kasi ang iba na ignorante yun. Hindi nagbabasa, hindi nag-aaral. Kaya, tinan nyo makinig kayo. Anong basihan ko dito? Makinig kayo. Bakit tayo ini-encourage ng government na gumamit ng alkohol? Ano bang laban ng alkohol sa virus? Sagutin ko kayo. O sagutin nyo ako. Anong laban ng alkohol sa virus? Walang kalaban-laban ang alkohol. Anong kalaban-laban ng face mask kung tutuusin sa virus? Wala. Pero dahil inuto tayo na itong COVID-19 na isang virus, ano basihan ko dito? Ang autopsy report ng Italy. Ang Italy ay mayaman na bansa. Nagulat kasi sila, ano bang sanhi ng COVID-19? Inutopsy nila ito. Ilang mga patient ng COVID-19 na namatay sa kanila. Kasi sila man, mga Abril, di ba? March, Abril, silang pinakamarami sa Italy. Anong nangyari? Nung inutopsy nila ang kanilang mga patay, lumabas sa pag-aaral na hindi virus, kundi isang bakterya na ang sanhi nito, ang resulta nito kung ikaw ay madapuan, lalagkit ang iyong dugo. At hindi nila ito pinansin sa social media. Hindi ito pinansin ng gobyerno. Dahil na-booking. Ipaano kasi nakapag-utang na sa World Bank ang mga bansa para sa COVID-19. Kaya sasakyan nila ang dramang ito. Tingnan nyo ngayon, may namamatay pa ba sa COVID? Meron, pero kukunti na lang. Yung mga taong may sakit na lumapot ang kanilang dugo. Dahil ang study po nito, makinig kayo. Dahil pinag-aralan ko ang lahat ay hindi ako eksperto, may kaunting kaalaman lang sa circulation ng ating blood. Lahat from arteries to veins, lahat ng mga maliliit na dugo, lahat po yan ay may connection sa puso ng tao. Dito kasi, dumadaloy ang lahat ng dugo sa puso natin at ipapump yan ng ating puso upang maging oxygenated blood. Ngayon, kung malapot ang dugo mo, pag pumasok na yun doon sa puso mo, of course, malikip ang dibdib mo. Number 1 symptoms of COVID-19, malikip ang dibdib mo at mahirap humina. Of course, kasi ang dugo mo malapot. Okay, anong gamot niyan? Aspirin. Dahil ang aspirin ay nagpapalabnaw ng dugo. Yung mga may sakit, dahil alam nila ngayon, siyempre global pandemic talaga ito, namatay sa stress. Sa totoo lang, hindi sila namatay sa COVID. Namatay yung mga yun sa stress. Dahil maski sakit ng tiyan ngayon, o lalagnatin ka, natatakot ka, baka na-COVID ka na. Dahil kung magpa-confine ka sa SPMC, kapatid, makinig kayo. Anumang sakit meron ka, pag magpa-confine ka sa SPMC, pagpasok mo, ang record mo, COVID-19 suspect. Sino hindi magka-depress at magka-stress niyan? Kaya namamatay sa takot, hindi sa bakterya. Kaya ang tawag ko niyang COVID ngayon, kubad. Kasi bakterya siya hindi sa virus, hindi sa COVID, kubad. Corona bacteria disease. Pero, pakinig kayo hindi tayo pwedeng makipagtalo sa gobyerno. Bakit? Ginawan na nila ito ng batas. Heal as one.
Kaya ngayon may batas na pag hindi ka mag-face mask, huhulihin ka. Kasi batas na. Kaya ang gagawin natin bilang mga disipulo ni Kristo is sumunod na lang tayo. Pero at least alam na natin na hindi delikado ang COVID-19. Social distancing lang. Kaya kung hindi ka mag-social distancing, baka ubo o tuberculosis ng katabi mo, makukuha mo na rin. Di ba nung araw pa man yan? Elementary pa ako. Ha? When you cough, cover your mouth. Yan ba talaga yung sinasabi ng mga teacher? Ngayon pa ba kayo? Murabog just now? Sa una pa na. Tinutugi, dunay COVID-19, ang tanan, gikan sa presidente, padulong sa pinakasimple na naa sa barangay. Susunod tayong lahat, otherwise, kakasuhan ka kung hindi ka susunod. Kaya ako, nagpi-face mask din ako pag lumabas. Hindi lang ngayon kasi malayo naman tayo. At alam ko wala kayong COVID. Dalikdik lang siguro, basta di maligo. Panginoon. Kaya kung gusto nyo malaman yung aking sinasabi, ganito. Come on. Kung gusto nyo malaman, kapatid, yung iba nga sa atin, wala kasing kuhan ni internet. Kaya hindi na nila maluko ang tao ngayon because of the internet. At papasok na ang mislatel na lalong lalakas ang internet. Lahat ng balita sa mundo, right there and then. Makikita na natin through live sa FB o sa YouTube. Lahat ngayon, wala nang makapagsinungaling. Kaya nga ang ABS-CBN, natamaan sila because of social media. Hindi na nila pwedeng talunin ang social media. Tingnan nyo, Micah 7:5-7, tungod kay kuyanap na ang kadautan. Sa tingin nyo ba ngayon, ang kadautan sa kalibutan ay gamay lang? Sinabi na ni Prophet Micah, tungod kay mikuyanap na ang kadautan, ayaw ka mo pagsalig sa inyong mga silingan. Hello? Sinong kaaway na ang kapitbahay? Ha? Ayaw ka mo pagsalig sa silingan. Bisan pa sa mga suod nga higala. O mga close friend, mga best friend. Kay ang tinagurian mo o iniisip mo na kaibigan na makipagpatayan sa'yo, siya pa palang papatay sa'yo. Huwag magkumpiyansa, ang Biblia na ang nagsalita. Siguro bago ito sa ating pandinig ngayon. Salamat sa Diyos na pinakita niya ito sa atin. Ayaw ka magkumpiyansa sa mga higala. Pagbantay usab kamo sa inyong ginasugilon, bisan sa inyong mahal nga asawa. Patawarin niyo po kami. Pero ang asawa kasi, ibig sabihin asawa, bana at asawang babae na yan. Magbantay kamo sa isugilon. Alam niyo, ito ang wisdom dito. Makinig lang po kayo. Hindi lahat ng nalalaman mo dapat mong sabihin sa asawa. Dahil pag sabihin mo yan, yan ang magiging sanhi o ugat ng away. Kaya para walang away, di ko na lang ito sasabihin. May mga ganun. Na baski sabihin natin, sabihin mo sa akin, ano ba, asawa mo ako? Ay, hindi na nga. Masaya, baliwala yun. Dahil pag sabihin mo yan, nako, kukuha yan ng itak at pupuntahan niya yung tao na tinutukoy mo. Kaya ano sabi ng Bible? Pagbantay ka mo usab sa inyong ginasugilon, bisan sa inyong mahal nga mga asawa. Pasayloa ko ninyo na yung mga sekreto gyud nga di inaangayan ipaabot sa mga kapikas sa kinabuhi. Lalo na yung mga past na kung sabihin mo talang gubot, gini ba? Bulkan, gini magbuto ba? Ayaw na. What's the use? May isulti pa nimo. Hindi nakaraan naman yun. Part na yun ng iyong buhay sa dati at di na dapat kalkalin. Bakit nabubuking yung mga tago natin na sekreto? Dahil kayo rin ang nagsabi. Galing din sa inyo. Siguro naman kung isultihan na pastor, siya o siya lagi. Siya po, kinisulti mo kong 5. Ang gatong 5 nisulti na pulo.
Ang tibok baryo nalukop na natin siya sa una. Agoy, kabalon ako. Bantugra. Agoy, bantugra. Ang nagiyong pog bantugra, mura pog way tinaguan. O nakaintindihan ba tayo? Asalig lang yun tas Ginoo. Kaya ang Ginoo ra yun ang di mausab. Ang Ginoo ra yun ang may forever. Totoo lang, walang ibang forever sa mundo. Si Jesus ang yun. Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya ayaw gali pagsalig sa higala, ayaw pagsalig sa silingan, ayaw pagsalig sa asawa, nga imo nang kadulog sa gabi, kauban sa pagkaon, kauban sa kalisod o sa kahayahay, duna pa'y mga sekreto nga di angay ipaabot kaniya. Lalo na, mga bana, makinig kayo, yung kinukupit mo ng pira sa kanya. Huwag mo lang sabihin. Kaya pag malaman niya na i-account ka. Nakaintindihan? Hello? Lain tinanawa ng mga asawa, bantay lang yung niya. Verse 5 over 6. Kay ang anak nga lalaki, dili na mutahod sa iyang amahan. Napakasakit ang tatamaan sa salita ng Diyos na ito. Ang mga anak na lalaki, wala nang respeto sa tatay. Ang mga anak nga babae, musukol sa iyang inahan. O ang umagad, umagad, hello, nga babae, musukol sa iyang ugangan nga babae. Ang membro mismo sa pamilya, sa usa ka tawo, mao ang iyang kaaway. Napakasakit sa mga pamilya na natamaan sa propesiya ni Prophet Micah. Ang kaaway pala natin ay nasa loob lang ng pamamahay. Kaya pag magkaroon na ng gulo ang pamilya, naku, aabot ng 3 years, 5 years, 10 years, waiting ganay, bahala di ta nakailhon nga igsuon, wa ko igsuon nga upaw. Or wa ko igsuon nga dalo. Wa ko igsuon nga garbuso o garbusa. Walang kalinti ko nga igsuon ka. Diba? Narinig nyo na ba yan ng mga kadramahan sa mga pamilya? Dahil sinabi ng Biblia, ang Bible ay mangyayari sa gusto man o hindi. Matthew 24:35, the words of God will come to reality. Bisan pang tuldok o kama, mahitabo ngayon kini. Ibig sabihin, ang sinabi na propesiya ni Micah, nangyari na ngayon sa ating panahon. Amen. Nangyari na talaga, kapatid. Verse 7, apan ako, musalig gayon sa Ginoo nga akong Diyos. Ito lang maganda talaga sa mga taong gasalig sa Diyos. Awayon, libakon, pintasan, ano man ang gagawin sa iyo ng sino mang tao, basta't ikaw ay nananalig sa Diyos, hindi ka po maaano. Itong maganda sa sinabi ni Micah, Prophet Micah, apan ako musalig gayon sa Ginoo nga akong Diyos, maghulat ako kaniya, nga muluwas kanako, pamation gayon niya ang akong pag-ampo. Alam nyo, kuminsan parang dugay ang tubag sa Ginoo. Pero sa diyang pag-abot na sa tubag, bikal, Lord! Dugay na ako nigi pa ngayon. Niya na yun. Yes! Success! Pero mga di ka paabot, mag-una-unag yun, munang naputos sa dili maayo ng mga panghitabo. Una, dahil 3 bagay lang ito. Gipasabot ka nato ni Propeta Micah or Micah sa Bisaya nga sa pag-abot unya ni Jesus mahitabo ang makuyaw ug malisod nga mga panahon. Winarningan na niya ang mga tao. At alam nyo, tumama ang kanyang propesiya sa ating panahon. Matagal na, Old Testament niya pa sinabi. Pagbantay ka mo, kay bago magbalik ang Ginoo, daghang malisod nga panahon. Makuyaw
ng mga sitwasyon. At kasama na itong kubad. Very bad. May na lang kay wala ko sa gobyerno. Kung wala pa ko sa gobyerno, kung saging siguro ko niya magdalag kagubot ba? Kita lang sasabihin kong totoo. Oh? Pero ginawa niya akong pastor. Kaya hanggang dito na lang tayo sa pulpito. At nasa atin na ito kung tayo mismo ay sa buhay natin. Bakit? Makuyaw nga panahon. Gikinahanglan nato ang pagsalig sa Diyos. Dili sa tao. Tingnan nyo. Noong false alarm ng tsunami. Ha? Tingnan nyo na? Last year? Alam niyo ba nangyari doon? Maraming bana, gibiyaan ang asawa. Bahala mo niya, dagan na sa giyaha. Daghang asawa, gibiyaan ang bana ug mga anak, kay iyang gisiguro ng iyang kaugalingon. Doon mo nakita ang tao pala pag matakot na, wala na ibang iisipin para lang yun makasibat. At naalala ko kasi midweek service yon sa gabing yon, Sister Elina nanawag na, hawa na mo diha, kay mga tao nanunga sa pinisitin. Ikaw, kalma lang mo. Kay kung doon na pa'y tsunami, ito nga kung may alam po tayo sa anumang mga sakuna at anumang mga emergency, di ka mataranta. Ako kasi may training ako sa mga emergency. Kung may tsunami pa, bakit hindi nagpatunog ng kanilang horn ang mga barko? Na nandun man ang mga Coast Guard sa dagat. Walay alarm ko, paminaw mo, kalinaw ra sa panahon. Ang ako lang madunggan, dinaganay, murag mga kabayo, gas palingki. Pagkanaw tuwa na, nag-traffic sa highway, kaya pati sakyanan, ipambiyaan na kay tsunami. Hanggang, naging, usap-usapan na lang ang naging joke. Yung panahon pala na yun, si tsunami ay umalis sa bahay nila at tinawag ng nanay. At itong nanay na ito, bungangira. Kaya sinigawan niya, tsunami! At narinig naman ito, may tsunami! Kaya nagsitakbuhan ng mga tao. Naging joke na lang po yun. Pero bakit nangyari iyon? Dahil hindi tayo muna nakinig kung ano ang dumarating. Bigla na lang tayong sumabay sa agos ng panahon. Salig sa Ginoo. Salig sa Diyos. Hindi ba kung mamatay ka nga nangalagad sa Ginoo? Ay, diretso, paslak dito sa langit. Mamahadlok mo itong mga matay. Matthew 10:34 hanggang sa 36. Tingnan nyo, patunayan nyo na ang prophecy ni Micah nangyari talaga sa ating panahon. Matthew 10:34-36. Ayaw ka mo paghuna-huna na mianhi ako sa kalibutan aron mahimong maayo ang relasyon sa usag-usa. Joshua, palihog daw Joshua. Asa man si Joshua? Dali, Joshua. Upiriti sa ni Diyos kay di mo andal akong tabangi ko diri. Anong sabi ni Jesus? Tignan niyo ha. Ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako sa kalibutan aron mahimong maayo ang relasyon sa usag-usa. Mianhi ako aron magkagubot sila. Grabe no? Bakit ganito? Kasi gipatuman lang ni Jesus ang gisulti ni Propeta Micah. Sige, next Diyos. Itong araw ang gamitan. Now, ang mahimong kaaway sa mga tao, mao mismo ang sakop sa ilang kaugalingong panimalay. O, masisisi mo ba si Jesus? Nang kanyang pagpunta rito ay para gawin at ipatupad ang salita ng Diyos mula sa Old Testament pa. Kaya kung di ka magbantay, ang mahimo nimong kaaway, imurang bana, imong anak, ugangan, parinti, uncle, auntie, na dili magkasinabot. Next Diyos. Sige. Kanang araw. Oh. Bisan kinsa nga dili mo sunod kanako, kay mahadlok, mamatay, tungod kanako, dili angay kanako. Amen.
Maraming tao takot sa kamatayan. Pero kung mamamatay man lang tayo na nagsisilbi sa Diyos, ay sandali-dali yan. Ay, walang problema yan. Sige, sunod. Habakuk 3:17-19. Bisan kung ang kahoy nga igera, dili na mamuwak, o wala na'y ubas sa parasan. Bisan kung ang abot sa ulibo mapakyas, o ang kayutaan dili na muhatag sa iyang pagkaon. Take note of this. Ang kayutaan dili na muhatag sa pagkaon. Bisan kung wala na'y karniro diha sa turil. Biblical gina itong lugar din ba? Turil. That's Bible. Habakuk 3:17-19. Wala na'y karniro diha sa turil ug wala na'y baka sa iyang butanganan. Anong ibig sabihin nito? Magkaroon ng krisis ang mundo. According kay Prophet Habakuk. Sige, Diyos. Now, gusto ko munang tingnan natin sandali, ano ba itong fig tree with fruits? Kasi na-curious ako, ano ba itong fig tree na sinabi? Bakit naging famous ang kahoy na ito? O prutas na ito? Ang fig tree po ay isang pangkaraniwang prutas lang sa Israel na kung titignan mo pag hindi pa mabiyak, parang bayabas. Pero kung buksan mo ito at kainin, nako, ang kaniyang lasa parang kainito. Kasi parang ang kaniyang sabaw ay parang honey. Parang kainito talaga. Ang magkaiba lang sa kaniyang buto. Maliliit kasi ang buto nito. Pero ang lasa niya parang kainito sa atin at ang itsura parang bayabas. Ito pala yung fig tree or igos sa Bisaya or igera in other term. At is malaman lang natin kasi nababasa natin sa Bible na ano pang itsura ng igera o kahoy fig tree. Now, tuloy mo Diyos. In Marcos 11:12-14 and 20-22, sige Diyos. Sa pagkaugma, pagbiya nila sa Betania balik sa Jerusalem, gigutom si Jesus. Sa unahan adunay say nakita nga kahoy nga igos or igira or fig tree nga labong og dahon, busa giadtuan niya aron pagsusi kung may bunga kini, apan wala siya'y nakita nga bunga kun dili pulos lang dahon. Kay dili pa kadto ting bunga sa igos. Unya miingon si Jesus sa kahoy nga igos, gikan karon wala nay tawo nga makakaon sa imong bunga. Nadungog kini sa iyang mga tinun-an ang iyang gisulti. Dahil wala siyang nakitang bunga doon sa fig tree, na gutom siya, he cursed the fig tree. At yun niyo anong nangyari? Tuloy Diyos. Verse 20, pagkabuntag sa dihang namalik sila padulong sa Jerusalem, dito na usab sila nangagi dapit sa kahoy nga igos, o nakita nila nga nalaya kini og patay na. Sandali maintindihan yung ibig kong sabihin. Verse 21, nahinumduman ni Pedro ang nahitabo, busa ningon siya kang Jesus, magtutudlo, tanawa ang kahoy nga igos nga imong gitunglo, nalaya na. Anong sagot ni Jesus? Makinig lang ng maayos, miingon si Jesus kanila, tuo kamo sa Diyos. Amen. Sa panahon pa ng krisis natin, nituo ba gyud ta sa Diyos? Amen. Sa mga problema sa atong kinabuhi, nituo ba gyud ta sa Diyos nga siya ang kasulbaran? Amen. O sulbad lang ta ng sulbad ta ng sulbad. Hindi way kasulbaran, idaghan ninong problema. Tingnan si Jesus. Wala siyang ibang sinagot. Tuo lagi mos Ginoo, maduha-duhapon magud mo lagi oy. Ang tao kasi to see is to believe. Kaya kung hindi namatay yung fig tree nung bumalik sila, alam ko hindi maniniwala si Pedro na may kapangyarihan si Jesus na patayin ang anumang puno. Now, sa spiritual implication, makinig lang po kayo. Ito palang mga puno na hindi namumunga, pinapatay ng Diyos. Pastor, huwag mo kaming takutin. Gusto ko lang ibalik ka. Ang mga puno pala na hindi nagbibigay bunga para sa kaluwalhatian ng Diyos, pinapatay ng Diyos. Amen. Ginapapauli na sa langit, wala may pulos. Di man mamunga, di ka bulo magtudlo, di ka bulo magwali, di ka bulo mag-encourage sa uban.
Pati pamilya niya, di galing niya ma-Bible studyhan, di niya ma-truth encounteran. Anong gagawin mo dito sa mundo? Magpatuklaw sa ahas? Magpaluko kay demonyo? Kasi kung hindi tayo magpagamit sa Diyos, anong silbi natin sa lupa? Kaya ang fig tree, gitunglo ni Jesus, o nakita sa mga tinunan, namatay yun. Yung si Jesus, tuo ka mo sa Diyos. Next Diyos. Malapit na ako. Apan ako nagakalipay diha sa Ginoo. Anong sabi ni Micah? Dinaanan ko lang yung kanyang prophecy kanina na totoo pala ang magiging kalaban natin nasa pamamahay at pamilya lang. Kung di ta magbantay, mula kailangan dalahon nato atong pamilya sa Ginoo. Kay kung di mo dalahon imong bana, di mo dalahon imong anak, di mo dalahon ang membro sa imong pamilya, sila ang gamiton sa yawa nga atakihon ka. Amen. Kasi may entrance ang demonyo sa pamilya mo. May magagamit siya na instrumento. Kaya di ba ang reklamo sa mga pastor, gahiag yung ulo sa akong anak, pastor, oy. O siya ang nagagamit ng diablo para ikaw pagalitin. At ma-discourage ka sa buhay mo hanggang nagkasakit ka sa sobrang galit. May entrance ang demonyo sa imong pamilya. Kaya minamahal ko, kasama ko mga disipulo, dalhin niyo ang inyong pamilya sa Diyos. Para hindi maging totoo ang propesya ni Micah na ang kalaban mo ay nasa pamamahay mo lamang. Walang karon ang tinuod diri. Nganong di makasimba si asawa, kay ginaaway sa bana. Kinsa may ganahan pa sumamino sa pulong sa Ginoo, nga palakaw pa gani ko, gibulyawan na dayon ko. Nganong di makasimba ang bana, kay ang kalaban niyang asawa, si pasimba ka, para kang sino, pero batasan di mo, wag ginabag mo. At sagutin naman ng mga magulang, mga anak, ang titigas kasi ng ulo ninyo. O ngayon, sino nagturo sa kanila maging matigas ang ulo? Kayo rin. Dahil habang maliliit pa sila, hindi nyo sila tinrain. Proverbs 22 verse 6. I-train ang bata habang bata pa para hindi sila magdala ng sakit ng ulo pag sila'y lalaki na. At mangyari ang propesya ni Micah sa inyong pamilya nang magkalaban pamilya nyo lang. Magmalipayon ako diha sa Diyos na akong manluluwas. Next Diyos. Ang makagagahom nga Diyos ang akong kusog. Gihimo niya ang akong tiil sama sa tiil sa lagsaw. Kailan mong lagsaw? Deer. Muna lagsaw sa Bisaya. Abtik. Sa manang other term ng lagsaw? Sa Bisaya? Binaw. O, kanang sungay niya nga sanga-sanga. Murag kanding. Laksaw, gisangkapan niya ako aron makayatak sa mga habog. Ibig sabihin, makaakyat sa mga matataas na mga lugar. Sino nagbigay ng lakas? Ang Panginoon. Sino nagbigay ng guidance? Ang Panginoon. Amen. Kung musalig kita sa Diyos na makagagahom, tagaan kita niyag kusog. Ang sikreto di ay aron kita makalahutay ang tabang sa Ginoo, dili ang imong abilidad. Amen. Baka nagkamali tayo kung minsan abilidad natin tinitignan. Sige, next Diyos. O number 2 na tayo. Isa na lang naiwan. Gipakita ni Habakuk nga bisan ang tanang tinubdan sa pagkaon, dili na maghatag og bunga, malipayon siya nga musalig o mag-alagad sa Diyos. Mawalan man ng pagkain, mawalan ng pera, mawalan ng damit, mawalan ng kasangkapan. Ang importante pag nasa Diyos, ibabalik ng Diyos ang lahat na yan na wala. Yan ang sikreto sa pag-alagad. Sige Diyos, tuloy. Jeremiah 17 verse 7 to 8. Apan bulahan ang tao nga nagasalig ug nagalaom kanako. Panahon sa krisis, wala tayong ibang kapitan. Huwag kayong kumapit kay kapitan. Kasi maraming kapitan na naging kupitan. Ang tulong sa DSWD, hinati pa. 10 sardinas, ginawang 5.
Kanya si kagawad po, si purok leader, gidala dito, gikuha ang pagduha, tulo na lang. Ang liabot sa imong balay, tulo ka sardinas o isa ka, 2 ka kilong bugas na lang. Pero ang totoo niyan, 10 kilo at 10 sardinas at may corned beef pa. Wala tayong magawa kasi dumaan sa mga mabuting kamay. Tignan nyo, nagalaom ka na ako. Mahisama siya sa kahoy nga gitanong sa dapling sa sapa. Oh, ito lang sinabi ko ni ng kahoy. Ano ang turing ng Diyos sa atin? Parang mga kahoy. Amen. Ang kahoy nga igira, wala nagharag-bunga, gitunglo ni Jesus namatay. Karon di ay ang pagtanaw diri kang Jeremias, ang pagtatratar sa Ginoo kanato, ang pagtingin pala ng Diyos sa atin para tayong kahoy na tinanim sa tabi ng ilog. Na ang ugat, ang gamot, nakaabot sa tubig. Kini nga kahoy, dili mahadlok ni mabalaka. Tingnan niyo ha, bakit may kahadlok mga mabalaka? Kasi ang turing nga ng Diyos sa tao ay parang puno ng kahoy. Tingnan niyo, iba ang kahoy dito sa Jeremiah, iba yung kahoy sa Maika o sa fig tree na sinabi ni Jesus. Dili sa mahadlok di mabalaka, kung moabot ang tig-init, tagas ang hulaw, ang iyang mga dahon kanunay lunhaw, ug walay puas ang iyang pagpamunga. Amen. Kaya ang tao na parang puno sa harapan ng Diyos, pag hindi magbunga, pinapatay niya, ngunit ang puno na nagbubunga ay pinapabunga pa ng marami. Yes. Kaya huwag kayong matakot, o huwag kayong magtaka o magtanong, wala itong silingan na mo, namatay na. 35 pa man to siya. Kung saan man, wala malamunga. Kahit pati ang asawa, di galing niya madala. O sabi na, ano ba? Naniwala ka ba sa akin? Talagang sinasamba mo ako? Bakit hindi mo ma-implementsya ng bahana mo? Kasi pala, ang totoo, matagal na siyang nagsisilbi sa Diyos, ang iyang batasan, huwag gihapon na bangko. Muna mana po ito din natin kanina, binabalikan pa rin yung masasamang pag-uugali, binabalikan pa rin ang dating gawi. Marami pang ang Kristohano ngayon, umiinom pa eh. Sa totoo lang, naninigarilyo pa. Sana huwag kayong masaktan, huwag niyo akong pag-isipan ng masama na may galit ako sa inyo. Karapatan ko, trabaho ko, responsibilidad ko bilang lingkod ng Diyos na sabihin sa inyo ang salita ng Panginoon. Kaya ibahin niyo ako sa ibang mga pastor, talagang magsalita ako ng totoo. Nasa inyo yan kung tanggapin niyo hindi. Sige Diyos. O dito na tayo sa huli. 3 lang ito eh. Ang tao nga nagasalig sa Diyos sama sa usa ka kahoy, nagitanong sa dampling sa sapa, kansang mga gamot miabot sa tubig. Tuloy. Isaiah 26 verse 3. Sige Diyos. Hatagan mo, Ginoo, ug hingpit nga kalinaw ang tao kansang huna-huna na sintro diha kanimo. Narinig niyo? Hello? Narinig niyo? Amen. Ang tao nga iyang huna-huna na sentro sa Diyos, tagaan niya og hingpit na kalinaw. Amen. Walang bisan pagdala, nagpatay na sa gilid, hala, sakit sa gilid, sa likod to ng mga pangawat, sa likod mga krimen, pero ikaw nandun, natulog. Hingpit na kalinaw. Pero ibang mga tao, may nakawan ngayon. Uso ngayon ang nakawan. Hala, pagkural diri, pagkural dito. Gibutangan pagkurinti, suga, mas kaya na. Hindi naman masama yan. Hello, hindi naman masama yung magpabakod ka, magpakural ka. Puro safety man yan. Pero ang katotohanan po dito, basta gasalig lang yun tas Ginoo, naatay kalinaw. Amen. Ibig sabihin, gawin mo pa rin, magpabakod ka pa rin, magkuha ka ng security guard kung gusto mo, pero alam mo sa puso at isipan mo na may Diyos ako na nagbabantay sa akin. Ang mga tao na nagsalig sa Ginoo, doon ay hingpit nga kalinaw. Dili mahadlok sa future,
Ang uban karong ganiwang na lang, mapa-eskwela pa baka anak ko akong anak. Makapatindog pa ka balay. Ayaw sa pangutan ang umaabot. Alagari lang ang Diyos kaysa pag-abot sa panahon, nakabalo na ang Ginoo kung sa himuon niya para sa inyo. Ayaw ninyo pangulahin ang Diyos sa Diyos. Sandali lang, balik ito gamay. Nasa tumayo, kay nagsalig siya kanimo. Nagsalig siya sa Diyos. Tuloy Diyos. Nagasalig bagyon kita kang Jesus. Amen. Okay na Diyos, salamat. Mainit na niya. Pangutan ako ninyo sa atong paghuman karon. Nagasalig bagyon ta kang Jesus. Amen. O katong gamay nga Jesus, baby Jesus nga nasa inyong altar. Kaya walang kabuhay-buhay, iba't iba ang kulay. Naka-Japon, naka-kalo o kining buli. Soldier. Amot, bakit ba nila gustong gawing bata si Jesus? Lumaki, namatay nga siya sa krus eh. Ngayon, ibalik nila ng pagkabata kasi malapit na naman ang beer. O ang tanong ko ngayon, kapatid, ito o bagid ta kang Jesus? Lisanig bagid ka niya? O kabalo na mo sa kahoy ha? Muna lang kong iriman ninyo, kumusta ka? O sa klase ka sa kahoy? Namunga o wala? O gilig yung ka mamunga, pasaylo, magpinasayloay lang yun ta. Gikan na sa pulong ni Kristo, tungluhon niya ang kahoy na dili mamunga. Kaya siguro karon ang una mong bunga, akong bana. Ang una na kong bunga, akong asawa. Ang mga bunga na ko, akong mga anak, dalahon na to sa tapos Ginoo. Di ako layo paryente. Di ako mga friends. Ako mga silingan. Ipakita na ko kamaayo. Aron makita si Kristo sa akong kinabuhi o sila mutuo sa akong ginasulti. Kaya ang problema magud nato, maayo ta musulti, wala sa buhat. Ato mo ko Ginoo, brad. Kristo ko Ginoo. Tuo. Pero ang batasan, asaylo ako ninyo ha, magsigi pa og detso ko na nako, sipagpangyawa, magsipag pamisti. Kaya ba mga pastor mo ko siya, YAWA, yawa na maghihapon na. Ano pag hindi mo mong i-spilling anak, garuhan na lang iniwa mata na malikas. Ato man ang i-demonstrate na maugi hapon na mo gawa sa bakba sa daghang Kristohanon, mamisti usahay kung mag-away na sila ni Mrs. Ang kaparat, dili kami, ikaw Mrs. ba yawa, hindi ka sa kinabuhi ba? Ibig sabihin, ikaw ang gahimog di maayo para makasala ko. Yan ang ibig niyang, yan sinutukoy niya. Nawala.